Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jin. Sa simula ng episode 6, ipinakita na matagumpay nang natapos ni Jin ang paunang pagsasanay na itinuro ni Commander Jinma. Matapos ang leksyon, ipinahayag ni Jin na naunawaan na niya ang teknik na itinuro sa kanila. Ayon sa kanya, ang teknik na iyon ay tinatawag na boundless flexibility, na nakabatay sa kakayahang maging ganap na malaya at flexible ang paggalaw ng katawan at enerhiya. Sa kanyang pananaw, kapag naunawaan ang tamang prinsipyo nito, mas madali nang maisasagawa ang teknik sa aktwal na labanan. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang talakayan tungkol sa mas malalim na mga prinsipyo ng martial arts. Nagtanong si Jin kung maaari bang ipaliwanag ni Commander Jinma ang tinatawag na principle of flow. Dahil determinado siyang matuto, nais niyang maunawaan hindi lamang ang mga galaw, kundi pati ang tunay na konsepto sa likod ng bawat teknik. Sumang-ayon si Commander Jinma at ipinaliwanag na ang principle of flow ay tumutukoy sa misteryo ng tamang pagdaloy ng enerhiya. Ayon sa kanya, ginagamit ng isang martial artist ang sariling ki upang maramdaman ang daloy ng enerhiya ng kanyang kalaban o maging ng isang bagay. Sa pamamagitan nito, natutukoy ang pinakamahinang bahagi ng target, at doon inilulunsad ang pinakamabisang pag-atake. Ipinapakita ng prinsipyong ito na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa hilaw na puwersa, kundi sa kakayahang maunawaan at kontrolin ang daloy ng enerhiya. Upang mas malinaw itong maipakita, sinabi ni Commander Jinma na magbibigay siya ng isang demonstrasyon. Ipinaliwanag niyang ang teknik na kanilang makikita ay bahagi rin ng Demon Bane Formation, isa sa mga pangunahing teknik ng kanilang unit. Lumapit si Commander Jinma sa isang malaking haligi at pinahawak ang isa niyang kamay dito. Dahan-dahan niyang pinadaloy ang kanyang ki papasok sa haligi, habang tahimik na sinusuri ang kabuuan nito gamit ang kanyang energy flow. Ipinakita niyang sa pamamagitan ng tamang pagdaloy ng enerhiya, maaaring matagpuan ang pinakamahinang bahagi ng kahit anong bagay. Matapos niyang matagpuan ang weak spot ng haligi, marahan niyang inihanda ang isa pa niyang kamao. Sinabi niyang dapat nilang pagmasdang mabuti ang susunod niyang gagawin. Sa isang mabilis ngunit kontroladong suntok, tinamaan niya ang eksaktong mahinang bahagi ng haligi. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang buong haligi at tuluyang gumuho. Labis na namangha ang lahat ng mga disciple sa kanilang nasaksihan. Ipinaliwanag ni Commander Jinma na hindi basta lakas ang dahilan ng pagkawasak ng haligi. Sa halip, natukoy muna niya ang pinakamahinang bahagi nito gamit ang principle of flow, sa kanya inilaan ang kanyang puwersa sa iisang punto lamang. Ipinakita ng demonstrasyong iyon kung bakit napakabisa ng teknik na ito laban sa mas malalakas na kalaban. Nagpatuloy ang kanyang paliwanag at sinabi niyang ganoon din ang dapat gawin sa tunay na labanan. Kapag humarap sila sa isang makapangyarihang martial artist, kailangan muna nilang maramdaman ang daloy ng enerhiya ng kalaban, tukuyin ang kahinaan nito, at doon ituon ang kanilang pag-atake. Ayon sa kanya, iyon ang pundasyon ng Demon Bane Formation at isa sa mga pinakamahalagang aral na dapat nilang maunawaan bilang mga disciple. Samantala, hindi maitago ni Chang ang kanyang paghanga sa ipinakitang demonstrasyon. Nakita niya kung gaano kalalim ang teknik at napagtanto niyang hindi ito basta-bastang matututunan sa loob lamang ng ilang araw. Pagkatapos nito, sinabi ni Commander Jinma na ipinakita lamang niya ang teknik upang magkaroon sila ng malinaw na ideya kung paano ito gumagana. Ipinaliwanag niyang mangangailangan ng 2 hanggang 4 na buwan ng tuloy-tuloy na pagsasanay bago nila ito magamit ng maayos. Idinagdag pa niyang ang simpleng panunood sa demonstrasyon ay hindi sapat upang agad itong mamaster, dahil kinakailangan pa rin ng mahabang panahon ng disiplina, practice, at karanasan. Tahimik namang pinag-isipan ni Jin ang mga sinabi ng kanyang guro. Habang pinagmamasdan niya ang nawasak na haligi, napagtanto niyang napakalalim ng prinsipyong nakapaloob sa teknik na iyon. Para sa kanya, ang bawat bagong aral ay hindi lamang nagpapalakas sa kanyang kakayahan, kundi unti-unti ring nagbubukas ng mas mataas na antas ng pag-unawa sa mundo ng martial arts. Napagtanto niyang wala siyang ganoong karaming oras. Sa kanyang isipan, kailangan niyang mapabilis ang kanyang paglakas upang mas mabilis ding tumaas ang kanyang ranggo. Alam niyang tanging kapag naging commander siya ng Secret Order saka lamang siya magkakaroon ng pagkakataong makuha ang Fruit of Heavenly Tree, ang bagay na maaaring magpalawig ng kanyang buhay.
Dahil dito, naging mas malinaw sa kanya na bawat sandali ng kanyang pagsasanay ay napakahalaga. Lumapit si Jean kay Commander Jinma at magalang na nagtanong kung maaari ba niyang subukan agad ang teknik. Bahagyang nagulat ang commander at tinanong kung sigurado ba siyang nais niya itong subukan sa mismong sandaling iyon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Jean na gusto niyang subukan ang kanyang natutuhan. Agad siyang lumapit sa isa pang haligi at tahimik na inalala ang bawat galaw na ipinakita ni Commander Jinma. Sa kanyang isip, naunawaan niyang kailangan muna niyang pakawalan ang kanyang enerhiya upang mahanap ang pinakamahinang bahagi ng target bago siya umatake. Kasunod nito, pinakawalan ni Jean ang enerhiyang nagmumula sa kanyang Blade Harmony o Blade Resonance. Nang kumalat ang kanyang ki, tila naging mas malinaw ang kanyang pakiramdam sa paligid. Ramdam niyang dumadaloy ang enerhiya sa loob ng haligi, at nakita niyang unti-unting nagtitipon ang lahat ng enerhiya sa iisang punto. Doon niya napagtanto na iyon ang tunay na weak spot ng haligi. Ipinakita ng eksenang iyon na ang kanyang kakayahan sa Blade Resonance ay nakatulong upang mas mabilis niyang maunawaan ang prinsipyo ng energy flow. Nang matukoy niya ang mahinang bahagi ng haligi, agad niyang hinampos iyon gamit ang likod ng kanyang espada habang nasa loob pa rin ito ng kaluban. Kahit bahagyang tama lamang ang ginawa niya, agad na nagkaroon ng malalaking bitik ang haligi hanggang sa tuluyan itong mabasag sa napakaraming piraso. Labis ang naging tuwa ni Jean matapos makita ang resulta. Naisip niyang tila naunawaan na rin niya ang principle of energy flow at nagawa niyang maisegawa ang pangunahing konsepto ng Demon Bane Formation. Gayunpaman, batid din niyang marami pa siyang dapat paghusayan. Sa kanyang pananaw, mas magiging epektibo pa ang teknik kapag patuloy niya itong nasanay sa aktwal na labanan. Paglingon niya sa paligid, muli niyang nakita ang parehong reaksyon ng lahat ng naroroon. Nakabuka ang kanilang mga bibig at hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Halos hindi nila maintindihan kung paano nagawa ng isang baguhang disciple ang isang teknik na karaniwang nangangailangan ng ilang buwan bago matutuhan. Para sa kanila, lalong tumitibay ang paniniwalang hindi ordinaryong martial artist si Jean. Ngunit sa halip na ipagmalaki ang kanyang nagawa, mapagpakumbaba siyang humingi ng paumanhin. Sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi pa niya naipakita ng maayos ang teknik at marami pa siyang kailangang matutuhan. Idinagdag niyang mas makabubuti kung maisasanay niya ito laban sa isang tunay na kalaban kaysa sa isang haligi lamang, dahil kailangan niya ng aktwal na karanasan sa pakikipaglaban upang lalo pa itong mapahusay. Dahil dito, magalang siyang humiling kay Commander Jinma kung maaari siyang bigyan ng sparring partner o ng pagkakataong magsanay sa combat arena. Naniniwala siyang sa pamamagitan lamang ng tunay na laban niya lubos na mauunawaan ang buong potensyal ng teknik. Pagkatapos nito, muli siyang nagpasalamat sa lahat ng itinuro ng kanyang commander. Samantala, nanatiling nakatayo si Commander Jinma habang hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa kanyang isipan, halos wala pa siyang naituro kay Jean, ngunit nagawa nitong maisegawa ang teknik matapos lamang itong makita ng isang beses. Dahil dito, napagtanto niyang hindi pangkaraniwan ang talento ng binata. Naisip niyang mula sa araw na iyon, kailangan na niyang pag-isipang mabuti ang bawat ituturo niya kay Jean, sapagkat malinaw na isa itong pambihirang martial artist na may kakayahang matuto ng lampas sa inaasahan. Kinabukasan, ipinakita si Jean na tahimik na nakaupo sa labas ng lapitan siya ni Chang. Ikinwento nito na nagkaroon ng alitan ang mga senior disciple ng kanilang Demon Bane Unit at ng Asher Heaven Unit. Dahil dito, nagulat si Jean at nagtanong kung pinapayagan ba ang ganoong uri ng labanan sa loob ng Ruin Fortress. Ipinaliwanag ni Chang na hindi pinapayagan ang mga basta-bastang away sa loob ng kanilang organisasyon. Ayon sa mga patakaran ng Ruin Fortress, ang sinumang gustong lumaban ay kailangang magbigay ng formal na hamon at gawin ito sa opisyal na arena. Kapag may nakipag-away ng walang pahintulot, tiyak na may katapat itong kaparusahan. Ipinapakita nito na kahit mga makapangyarihang martial artist ay kinakailangang sumunod sa disiplina at mga alituntunin ng kanilang organisasyon. Dahil dito, nagtaka si Jean at tinanong kung bakit pa rin nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang unit. Napangiti si Chang at sinabi niyang iyon ang pinaka-interesanteng bahagi ng pangyayari. Ipinaliwanag niyang ang naging dahilan ng alitan ay si Jean mismo. Ikinwento ni Chang na habang magkakasamang nakaupo sa isang tent ang mga miyembro ng Demon Bane Unit at Asher Heaven Unit,
nagsimula umanong kutsain ng Asher Heaven Unit ang kanilang unit. Ang pangunahing paksa ng kanilang panunuya ay si Jean. Nang mabalitaan nilang nagawa nitong maunawaan at may sigawa ang Demon Bane Formation matapos lamang itong makita ng isang beses, agad nila itong pinagdudahan. Iginiit nilang imposibleng mangyari iyon. Ayon pa sa kanila, kung tunay ngang nagawa iyon ng isang bagong disciple, nangangahulugan lamang na napakahina ng Demon Bane Formation. Dahil sa mga salitang iyon, nagalit ang mga senior disciple ng Demon Bane Unit. Para sa kanila, hindi lamang si Jean ang iniinsulto kundi pati na rin ang teknik at karangalan ng kanilang buong unit. Dahil dito, nauwi ang main itang pagtatalo sa isang aktwal na santukan. Nagtaka si Jean at sinabi niyang hindi niya maintindihan kung bakit haantong sa ganoong sitwasyon ang isang simpleng usapan. Sa kanyang pananaw, tila napakaliit na dahilan lamang iyon para magkaroon ng gulo. Ipinaliwanag naman ni Chang na hindi pa lubos na nauunawaan ni Jean ang kultura ng mundo ng martial arts. Ayon sa kanya, kahit isang maliit na salita ay maaaring ituring na matinding pang-iinsulto ng isang martial master. Idinagdag niyang sa mundong iyon, ang paggalang ay kailangang tumbasan ng paggalang. Ngunit kapag nang insulto ang isang tao, maaari itong magbunga ng matinding paghihiganti o maging kamatayan. Dahil dito, mahalagang maging maingat sa bawat salitang binibitawan, lalo na kapag nakikipag-usap sa mga makapangyarihang martial artist. Pagkatapos nito, sinabi ni Chang na sa totoo lang ay dapat pangang matuwa si Jean. Para sa kanya, ipinakita ng mga senior disciple na handa nilang ipagtanggol ang kanyang pangalan at ang dangal ng kanilang unit. Dahil dito, inakala niyang matutuwa si Jean sa nangyari. Ngunit iba ang naging pananaw ni Jean. Tahimik niyang pinag-isipan ang buong sitwasyon at napagtanto niyang hindi siya ang tunay na dahilan ng kanilang pakikipaglaban. Sa halip, naniniwala siyang ipinagtanggol lamang ng mga senior ang karangalan ng Demon Bane Formation at ng kanilang unit laban sa pangungutya ng iba. Habang iniisip ang lahat ng iyon, may biglang pumasok na ideya sa kanyang isip. Napagtanto niyang maaaring ito na ang pagkakataong maipakita ang kanyang halaga. Alam niyang kung nais niyang balang araw ay maging commander ng Secret Order, kakailanganin niya ang tiwala at suporta ng mga elder, ni Commander Jinma, at ng buong Demon Bane Unit. Batid niyang ang tiwalang iyon ay hindi basta ibinibigay, kailangan muna niya itong patunayan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ipinapakita ng kanyang pasya na hindi lamang sariling kapakanan ang iniisip niya, kundi pati ang pagkakaroon ng respeto at pagkilala mula sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, tumayo si Jean at niyaya si Chang na sumama sa kanya. Nang tanungin siya ni Chang kung saan sila pupunta, sinabi ni Jean na kung ang alitang iyon ay nagsimula dahil sa kanya, siya mismo ang dapat humarap dito. Ipinaabot niyang pupuntahan niya ang Asher Heaven Unit upang formal na hamanin ang kanilang mga disciple sa isang laban. Layunin niyang patunayan na hindi siya mahina at hindi rin dapat maliitin ang Demon Bane Unit. Para kay Jean, iyon ang pinakamainam na paraan upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang unit. Labis namang natuwa si Chang sa naging pasya ni Jean. Sinabi niyang iyon ang tamang espiritu ng isang tunay na martial artist at buong pananabik niyang sinabing sasamahan niya ito sa paghamon sa Asher Heaven Unit. Dahil dito, kapwa silang nagtungo upang harapin ang panibagong hamon na naghihintay sa kanila. Dito nagtapos ang episode 6. Sa susunod na kabanata, malalaman kung tatanggapin nga ba ng Asher Heaven Unit ang hamon ni Jean. At kung mangyayari man iyon, makikita kung kakayanin ba niyang talunin ang mga senior disciple na mas matagal nang nagsasanay at mas maraming karanasan sa tunay na labanan.